Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-JP. Welcome back po muli sa ating munting channel. Ayan, for today's video, pag-usapan naman po natin, ito pong si Senator Loren Legarda ay inoperan po pala ng milyon-milyong piso. Ito pong si ex-Mayor Lito Atienza para tulungan ito pong anak niya dito po sa maanumalyang ghost electricity or ghost solar project. Okay, panoorin at komentuhan na po natin ito. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe. Salamat po. Under preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si dating Buhay Party List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Oh, good evening. Good evening. Alright, Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung ay yan, ay papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Okay. Of course, iimbitahan po itong si ex-Mayor Lito Atienza kasi sabi nga po dito ng Billionaire News, ito po is yung key witness dito po na magtetestigo dito po sa maanumalyang ghost electricity na ito. Ayan. Kanina po nakomentuhan na po natin yung videos na ito. Pero iba naman po itong title or pag-uusapan po natin tungkol po sa videos na ito. Okay, tuloy na po natin. Yung solarization project ni Loren at yung kanyang pamilya ay talagang simula pa duda na ako. Kaya kinakontra ko yan sa floor outside of Congress. And I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo, naalala nga namin, Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala niyo po ba? Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naaalala niyo pa. Ako humingi siya magkita kami. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang-halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Grabe, no? Yung kanyang Mabilis proposal ang sa pera. Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Ikukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Foreign companies, gagawa sila ng billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda? Kung meron man o wala? Ito kanyang salita. Sabi niya, alam mo Lito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Wow! Basta pumayag. Okay guys, ayun, narinig nyo naman po na sinabi po ni or sinabi po mismo nitong ex-mayor na si Lito Atienza na inoferan po siya ng milyones. Neto pong si Senator Loren Legarda para nga po tulungan ito pong maanumalyang ghost electricity or a ghost
solar project. So matagal na po palang alam ni Mayor Lito Atienza, ito po nga kalakaran na ginawa po nila dyan po sa maanumalyang hinayupak na ghost electricity na yan. So hindi na lang po ito nilabas siguro ni Mayor Lito Atienza dahil nga po magkaibigan sila ni Senator Loren Legarda. Pero ngayon po na lumabas po ito sa publiko, well, wala na pong choice. Ito po si Mayor Lito Atienza para ibulgar po ang maanumalyang ginawa po nila dyan sa walang hiyang solar project na yan. Grabe, no? Akala po natin, ito pong si Loren Legarda ay likas na matinong politiko. Pero grabe, mas grabe pa po pala ang ginawa nilang pagnanakaw. If ever mapatunayan ito, mas masahol pa kayo sa mga nakaraang nakulong na mga senador na nasasangkot din sa kasong plunder. Diba? Grabe po, no? Hindi po milyones ang pinag-uusapan dito. Bilyones po. Bilyon piso. Na dapat ay napapakinabangan po nating mga taong bayan. Pero dahil sa ginawa nilang maanumalya, dyan po sa project na yan, wala. Talagang ninakaw lang po nila. So, grabe po talaga yung ginawa nito sa bansang Pilipinas, nito pong Duterte na ito, no? Alam nyo guys, sa sarili kong opinion, lahat po ng mga nabubulgar na mga anomalya, pagnanakaw, na lumalabas ngayon ay sangkot po palagi itong mga Dutertes or yung tatay po nilang matanda na si Duterte. Grabe po yung ginawa po nilang pagsira sa bansa. Ang dami pong dumaang administrasyon, oo, lahat magnanakaw. Pero ito pong isang matanda na ito, kung may salitang sobra, higitan mo pa yon. Sobra, grabe, masahol pa sa di. Alam niyo na kung ano yun. Totoo naman, nakikita naman po kasi natin na halos lahat ng lumalabas po na sangkot sa pagnanakaw ay kadikit po ang pangalan ng matandang ito. Ito namang mga mangmang na mga supporters, bulag sa katotohanan. Tulad nga ng sabi ko, parang ano lang yan, may idol ka na isang sikat na artista. So kahit may lumabas at napatunayang ginawang kagaguhan nitong iniidolo mo, wala, hindi po nabago yung paningin mo. Idolo mo pa rin. Ganyan po itong mga Duterte supporters, mga mangmang. Tapos, isingit na rin natin to. Meron isang vlogger na sinasabihan na mga bobo at tanga daw po ang mga sumusuporta dito po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ito po yung maisasabi ko dito. Anong tawag sa isang taong sumusuporta sa pangalawang pinakamataas na katungkulan sa bansang Pilipinas na hindi marunong mag-laptop, hindi marunong mag-English influent, hindi marunong mag-speech kung walang binabasang kodiko, hindi kayang sumagot sa mga interviews
ng mga mainstream medias. Or kung may speech man po siyang biglaan, hindi niya po napipinpoint yung context ng sinasabi niya. Katulad na lang ng kailan lang na sinabi niya sa speech niya in public. Eto daw pong ICC ay tuta daw po ni PBBM. Isipin nyo. Ang ICC po ay international. Maraming malalaking bansa ang sakop niyan. Ang Pilipinas po ay isang maliit na bansa at hindi po tayo ganun makapangyarihan. Kung ang United States of America nga, hindi po kayang pasunurin ang ICC, tapos Pilipinas pa kaya? Tingnan niyo po yung kamangmangan nila. So, yun yung sagot ko sa vlogger na ito na nagsasabing mga tanga daw ang mga sumusuporta sa administrasyon. So, tingnan nyo na lang kung sino ang tanga. Diba? Grabe, no? Talagang lahat ng mga lumalabas ngayon ng mga anomalya, maisisingit at maisisingit mo talaga itong mga Duterte na ito. Dahil lahat ito ay kadikit sa bawat lumalabas na akusasyon man or anomalya, kadikit ang pangalan ng mga Duterte. Okay guys, ano po ang masasabi nyo sa atin pong topic? Pakilagay na lang po ang inyong mga komento dyan sa baba. Babasahin po natin yan isa-isa at sasagutin po natin yan. Maraming salamat po.